So hey, what's up mga idol? Kamusta naman kayo? I know it's been a while. So ngayon, may gusto lang ako i-share sa inyo dahil habang nag-scroll ako sa isang online platform, nakita ko na may PS2 na refurbished for a cheap price. So, alamin na natin kung sulit siya. Let's go! So, for the setup, uunahin natin ilagay itong MacBoot. Next natin dito is yung mga cables natin, which is nandito. Then, yung ilalas natin is controllers kasi madali lang naman siyang i-set up. So, ang gagawin natin ngayon is kakabit natin yung mga cables dun sa mga peripherals. So, nandito lahat ng games download nung seller. Okay? Then, ito yung pinaka-adapter natin. Medyo magaan siya. Tatry natin siya nang walang EVR kasi wala namang in-instruct si seller. So, ayan. Etong adapter na to is ilalagay natin dun sa likod ng PS2. Malalaman nyo naman kasi yellow to yellow eh. Yan, diinan nyo lang. So, makikita nyo guys, may mga gas-gas siya kasi nga refurbish lang tong unit na to. And alam ko hindi na gumagana yung lens nung pinaka PS. Pero gumagana pa. Yun nga lang hindi na siya fully bumubukas. Ayan. So next naman natin guys is yung pinaka HDMI niya. Pero before, syempre, sobrang rare ng HDMI. So RCA cables lang gagamitin natin. So etong tatlong to is ito yung ikakabit natin sa TV. Then yung other side, which is ito yung nasa likod ng PS2. So, kabit na natin. Sa likod ay ito siya. Ayan, lapit natin. Siya yung EV multi-out. Let's go. Okay. Technically, na-setup na natin siya, no? So, ikakabit natin siya sa TV. Then, saka natin lalagay yung controllers. Then, ito palang HDD na may mga preloaded games is isasaksak natin dun sa USB slot na nandito. Check natin. Let's go. So, hey, what's up guys? Nakabit na natin sa TV yung PS. So, andun na siya sa baba. So, para dito sa TV na nasa likod ko, dyan natin siya sinet up. So, kung mapapansin nyo dun sa previous video na nakaano siya, no? RCA cables. Ito kasing TV, wala na siyang RCA port. So, puro HDMI siya. So, ilalagay ko na lang dito sa screen yung ginamit kong converter. So, meron akong dalawang converter na ginamit. Kaso, yung una kong converter na nabili is yung kulay white siya is medyo malabo talaga. So, yung pangalawa kong nabili, ginawa talaga siya for PS2. Nung kinabit ko siya dito, mas maganda yung graphics niya. Try na natin. So, punta na tayo ngayon guys sa natin, HDMI. So, nakikita nyo ba? So, buksan na natin yung PS. Yan, green na siya. So, yan. So, kung mapapansin nyo guys, yun yung pinaka parang app dun sa loob ng memory card. So, automatic niya nang pabasa dun sa HDD ng mga games. So, ayan. So, nakikita nyo dyan guys, may mga settings. So, pakita ko lang kung gaano siya kalinaw. Kasi dati hindi siya nababase. So, i-display settings muna natin. Dun sa video mode, naka-auto siya. Pero pwede nyo siyang palitan ng pinakamataas. Ang pinakamataas dito is yung HD TV 920x1080 Ti. So, i-select nyo lang yan. Then, press OK. Magre-reset yan. Magre-reset yung screen nyo. Pero once na ayan. So, yan guys. Kita nyo kung gano'n siya kalinaw, diba?
So, ayan. Yan ang lahat ng games na nandun sa loob ng HDD natin. So, kung makikita nyo guys, para dun sa price niya and dun sa dami ng laro na nandito, sulit naman siya. So, kasama na nga pala sa package yung pangalawang controller. So, pwede kayo maglaro ng 2 players for this unit. Halo-halo lang talaga siya ng mga games. Depende sa na-download nung seller. Kasi may mga games dito akong nalaro na purong Japanese talaga, kakapain mo siya. Katulad nung mga Naruto, ganyan. Pero, more or less, yung majority naman ng mga games na preloaded dito sa ating HDD is ano naman, yung standard. So, try natin. Tekken. Ba? So, final verdict ko para dito sa PS2 refurbished na preloaded or loaded ng games is, for the price guys, I think it's fair enough and I think it's sulit naman, lalo na sa dami ng games na nakikita nyo sa likod. Talaga magsasawa kayo and syempre mamimiss mo yung mga dating games na nilaro mo. So, in terms of dun sa game mismo, may mga na-experience lang ako na may mga sudden lags pagdating dun sa mga movie part. Pero, moreover, dun sa gameplay mismo, wala namang mga lags. Then, eto pala guys, yung controller na kasama dun sa package nila is hindi siya authentic na DualShock. So, ano siya, third party na DualShock, pero kamukhang kamukha niya. Yun nga lang, lalo na pag naglalaro ka ng Guitar Hero, minsan hindi kumakagat yung mga R1, R2, L1, L2. Then minsan bumabaon pa. Pero ang maganda dito, sobrang mura niya. Madali lang siyang makita sa mga online shops and may vibrate talaga siya. So yun lang. And guys, pag pala magpapalit kayo ng laro, pindutin nyo lang reset button, then automatic lalabas na ulit ito. Hintayin nyo lang. Tapos, in terms of playing games na need mag-save, huwag kayong mag-alala, matatapos nyo yung laro kasi yung memory card, nagsisave siya ng laro as in para ka naglalaro ng regular na game on PlayStation. So, para sa akin, sulit tong nabili natin na refurbished na PlayStation. Yun nga lang, huwag tayo masyado mag-expect dun sa unit since refurbished siya. Maraming gas-gas and okay naman overall sa ano lang, sa outside na physical ano lang siya nagka-problema, physical na itsura. So, pero sa features and dun sa ano naman sa pinaka laro or interface, wala naman tayong problem dun. So, yun lang guys. I think sulit naman to overall and I think yun lang naman yung gusto ko i-share sa inyo. And kung bored kayo and namimiss nyo yung mga games on PS2 and gusto nyo matapos yung ibang games na hindi nyo natapos before kasi syempre mahal ang mga bala nun, pero tingnan mo naman ngayon naka-preloaded na sila sa isang HDD. So yun lang guys, hope nagustuhan nyo ating video for today. So thanks for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel, Pinoy Tech Freak TV, and see you in the next video guys. Peace man.